Ito ang laging nagiging problema ng Pilipinas. Bumalik na ako, hindi na ako nakapasok sa trabaho. Kahit umikot ako sa may Gadsalian, wala pa rin hanggang leeg. First time ko makita ng ganito kataas na baha na grabe po na nasa na yung flood control project. Bakit? Kasi unang-una, sobrang daming Pilipino ang nagdadagsaan patungo sa Metro Maynila at sa mga karatig lugar nito. Di sana dumami ang mga squatters na tumira sa tabi ng mga ilog at esteron at ang kanilang mga basura ay naging sanhi ng pagbabara ng mga ito. Eto pa, mga kaibigan at mga kababayan. Ay nako, grabe ano? Pero di lang naman sa Pilipinas nagkaroon ng maraming squatter Nagkaroon din naman ng maraming squatter ang bansang Singapore at karamihan sa mga lugar na tinitirhan nila ay nandoon sa mga binabahang lugar. At kung tutuusin nga ay mas grabe ang volume ng tubig ulan na natatanggap nito kung kinumpara ito sa buong Metro Maynila. Ano ang ginawa ng Singapore? Ano ba ang akala ninyo? Na ngayon lang nangyayari ang mga pagbabahang ito? Na dahil sa climate change daw ang mga ito? Ganito kasi mga kaibigan. Orion Perez is the Philippines' leading expert in constitutional reform, known for his sharp insights and engaging storytelling. His news approach combines thorough research with a unique conversational style that draws viewers in, bringing both authority and approachability to his anchor role. A polyglot and polymath, Orion was the standout grand finalist on Battle of the Brains Season 1. As a longtime OFW in Singapore, he worked as an IT project manager and tech consultant, gaining deep insights into how countries like Singapore achieved success. His expertise in root cause analysis, honed through his IT career, continues to inform his views. Orion is also the principal co-founder of the Correct movement, advocating for much-needed reforms in the country. Okay guys, na-notice po namin na marami sa inyong mga nanonood sa aming mga videos ay hindi pa kayo nakapag-like, nakapag-subscribe o nakapag-follow sa aming mga pages. So, kailangan po talaga namin ng tulong nyo for more quality content like this. Please like, follow, and subscribe all PGMN platforms. Thank you. Habagat season na naman ngayon at kagagaling lang natin sa matinding pagbabaha na naman. Several Luzon provinces are flooded due to incessant rains brought by Tropical Depression Krising and the southwest monsoon. Bumalik na ako, hindi na ako nakapasok sa trabaho. Kahit umikot ako sa may Gadsalian, wala pa rin hanggang leeg. Ang second floor, lublog na. Hanggang leeg na nila daw. Lampas tao ang tubig. Siyempre evacuate na ang mga tao. First time ko makita ng ganito kataas na baha na grabe po na nasa na yung flood control project. Ay naku mga kaibigan at mga kababayan, taon-taon na ito nangyayari at hindi na talaga ito titigil hanggat aayusin natin ang mga dapat ayusin. Ganito kasi mga kaibigan, panahon pa ng mga Kastila, sabi na ng mga autoridad na may maraming mga lugar na ngayon ay nasasakop sa loob ng Maynila at ng buong lugar na ngayon ay tinatawag nating Metro Manila na hindi talaga dapat tinitirhan ng sinoman at hindi dapat tinatayuan ng mga bahay o gusali dahil matagal nang binabaha ang mga lugar na ito. No se puede construir edificios ni casas, ni tampoco no se puede vivir en esos lugares por parte del problema de inundaciones. Mga parang ganyan ang paulit-ulit na mga sinasabi dati pa ng mga Kastila. Ano ba ang akala ninyo? Na ngayon lang nangyayari ang mga pagbabahang ito? Na dahil sa climate change daw ang mga ito? Dati-rati na ang sobrang pagbabaha. Naging mas madalas nga lang ngayon. Ganito kasi yan mga kaibigan. Dati pa talaga madalas nagkakaroon ng mga baha. Pero noong taong 1967 o 1867, nagkaroon ng sobrang matinding pagbabaha na nangyari sa Maynila. Ito ang pagbabaha na dulot ng bagyong Angela ng 1867 na hindi dapat pinagkakamalan sa bagyong Angela ng 1995 na tinatawag nating Rosing. At ayon sa mga autoridad ng gobyernong Espanyol sa Pilipinas, ayon sa mga pari, mga praile at mga siyentipikong mga Heswita tulad ni Padre Miguel Celda ng Observatorio de Manila, ang mga lugar tulad ng Sampaloc, Binondo, Santa Cruz, Quiapo, Malate, Ermita at Arroceros ay mayroong mga area na madalas nagkaroon ng matinding pagbabaha at hindi dapat tinitirhan o tinatayuan ng mga bahay ang iilang mga lugar doon. Kasama sa kanilang mga payo ay hindi dapat tinatakpan ang mga estero dahil dito sa mga estero dadaan ang tubig
kung nagkaroon ng matinding ulan. Ganon din ang naging payo ng mga Kastila tungkol sa maraming mga lugar sa Marikina Valley tulad ng lugar na ngayon ay tinatawag na Provident Village na matagal nang naituring nila bilang flood basin ng Marikina River. Provident Village residents in Marikina City are living a nightmare. 2 days after Tropical Storm Ondoy flooded the area, a number of residents were still trapped inside their houses. Nagugutom kami dito, kuya. Iwalag yung bata. Maaalala ito ng maraming mga matatandang Pilipino na may maraming mga lugar sa may Cainta at Taytay, pati na ang iilang mga lugar sa Pasig ay dating mga palayan. Ito ay dahil sa itinuring ng mga Kastila ang mga lugar nito bilang floodplains na kung saan ay lagi itong binabaha tuwing may malakas na ulan. Kaya ginamit na lang ang pagiging palabahan ng mga lugar na ito bilang mga palayan kasi nga dapat naman talagang matubig ang mga palayan, di ba? Ayon kay Project NOAA Executive Director Dr. Mahar Lagmay, karamihan daw sa mga binabahang mga kalsada at lansangan ay originally natural waterways na kinonvert daw na maging mga kalsada. Ayon din sa isang kilalang civil engineering professor at flood control engineering expert na si Dr. Guillermo Tabios III, ang Metro Manila daw ay city built on swamplands. Metro Manila is a city built on swamplands. The big part of Metro Manila, especially yung Old Manila, that's the floodplain, or not really a floodplain, but is the delta ng Marikina River Basin. Now, you build a city on that. So, it's really flood prone to begin with. So magtayo ka ng mga housing doon o magtayo ka ng mga daan, mawawala yung natural na waterways. Ngayon, ako ay dating nakatira sa Singapore at alam ko na nasa kasaysayan ng Singapore na dati ring puro swamplands at flood zones ang maraming mga lugar sa bansang yan. At kung tutuusin nga ay mas grabe ang volume ng tubig ulan na natatanggap nito kung kinumpara ito sa buong Metro Maynila. Ano ang ginawa ng Singapore? Gumawa sila ng napakaraming mga malalalim at malalaking estero para doon dadaan ang anumang tubig na magiging resulta ng matinding pag-uulan. At anumang maliliit na sapa at ilog ay lalong pinalaki ng gobyerno. Sa normal na araw, makikita nyo kung gaano kalaki at gaano kalawak ang mga sementadong estero at mga kanal na ito na may konting tubig lamang doon sa ilalim. Pero tuwing nagkakaroon ng matinding pag-uulan, doon mo makikita ang dahilan kung bakit ginawa ang mga malalawak at malalalim na kanal at estero at pinalaki ang mga ilog na ito. Nasa halos kalahati ng kapasidad ng mga kanal at esterong ito sa Singapore ang tubig na dumadaloy kapag may matinding pag-uulan. At kung nagkataon na may malaundoy na ulan, ay halos napupuno ang mga ito. Ginawan talaga nila ng malaking allowance ang mga kanal at estero dahil alam nila na ang natural na sitwasyon ng maraming lugar sa Singapore ay talagang binabaha tuwing may matinding ulan. Ayon sa maraming matatandang taga-Singapore, noong wala pa ang mga malalaking kanal at mga esterong yan, sobrang dalas daw ng pagbabaha sa maraming mga lugar sa Singapore. Kaya tama rin ang pagbabanta at pagbabawal ng mga Kastila na di raw dapat takpan ang maraming mga estero sa buong Kamaynilaan at di talaga dapat tinitirhan ang mga tabi ng mga estero at mga ilog. Kung sa totoo lang ay dapat nga mas lalong pinalaki at pinalalim ang mga esterong ito. Alam nyo, paulit-ulit nang sinasabi ang mga ito ng maraming mga eksperto. Maging sa panahon ng mga Kastila, sa panahon ng mga Amerikano, at maraming beses pagkatapos nating nagkaroon ng kalayaan bilang bansa. Doon sa 1905 Manila Plan ni Daniel Burnham, marami sa mga dating payo ng mga Kastila na may maraming lugar na di dapat tirhan o kaya ay dapat lalong palalawakin ng mga kanal at estero ay isinama niya sa kanyang plan. Ganon din noong isinagawa ang World Bank-funded M-Metro Plan na iplinano ng kilalang architect, urban planner at pro-federalism advocate na si Felino Palafox Jr. noong 1977. Sa kasamaang palad, marami sa mga magagandang payo sa planong isinulat ng team niya ay hindi na naitupad gaya lang ng maraming magagandang long-term Manila urban plans ni Daniel Burnham. Ito ang laging nagiging problema ng Pilipinas. Bakit? Kasi unang-una, sobrang daming Pilipino ang nagdadagsaan patungo sa Metro Maynila at sa mga karatig lugar nito. Dahil sa sobrang pagiging sentralisado sa ilalim ng unitary structure na meron sa Pilipinas kung saan halos nakatutok lang sa Maynila at sa mga karatig na lugar nito, hindi nagkaroon ng sapat na economic development projects doon sa mga lungsod at mga bayan sa mga probinsya at wala gaanong mga trabahong may mga disenteng pasweldo doon. Kaya sa Maynila at sa mga karatig na lugar sila nagsipuntahan.
Matapos maging malaya ang Pilipinas pagkatapos ng World War II, mas grumabe ang dagsaan ng mga Pilipino sa Kamaynilaan at pati na rin doon sa bagong gawaang Quezon City dahil sa paghahanap ng trabaho at kabuhayan ng mga taga-probinsyang mga ito. Karamihan ay naging mga squatter at doon nagsitirahan sa mga lugar na dating pinagbawalan noong panahon ng mga Kastila at mga Amerikano. Doon mismo nagsitayuan ng mga bahay sa mga flood zones ang maraming mga taong ito. Marami sa mga estero at kanal ay natakpan o lalong lumiit. Pero di lang naman sa Pilipinas nagkaroon ng maraming squatter. Nagkaroon din naman ng maraming squatter ang bansang Singapore at karamihan sa mga lugar na tinitirhan nila ay nandoon sa mga binabahang lugar. Pero dahil sa Singapore Housing Development Board o HDB na itinatag ng partido ni Lee Kuan Yew noong 1960, nabigyan ng mga high-rise public housing units ang mga squatters na ito. Pinaalis sila sa mga madalas na binabahang mga squatter colonies at puwersadong pinalipat sila sa mga disenteng public housing units. Yung mga dating squatter areas doon sa mga binabahang lugar sa Singapore na naging bakante ay ginawan ng mga malalaki, malalawak at malalalim na kanal at estero para doon dadaan ang mga tubig ulan patungo sa dagat o sa mga water reservoirs. Dahil doon, halos nawala ang mga baha sa Singapore. Ngayon, dahil ang Pilipinas naman ay walang ganyang malawakang sistema ng pag-setup ng public housing tulad ng Singapore, patuloy pa rin sa mga flood zones nagtatayo ng mga tirahan ang maraming squatters. Doon sila nagtayo ng mga tirahan sa mga tabing ilog at sa tabi ng mga estero at ang kanilang mga basura ay naging sanhi ng pagbabara ng mga ito, kaya lumala ang pagbabaha. Pati ang maraming mga developers ng mga residential subdivisions para sa middle class ay doon din sa iilang mga lugar na dating sinasabing flood zones sila nag-set up. Kung sana ay naka-federalism ng Pilipinas dati pa at hindi sana nakatutok lamang sa Metro Manila ang economic development at pagkakaroon ng mga magagandang trabaho, di na sana sumobra ang dagsaan ng mga tao patungong Metro Manila. Decentralized sana ang economic development ng Pilipinas. Di sana dumami ang mga squatters na tumira sa tabi ng mga ilog at estero ng Metro Manila. At di na sana sila doon nagtatapon ng basura kaya nababara ang mga yan. Mawawala na sana ang mga population pressures na ito. Eto pa, mga kaibigan at mga kababayan, dahil sa bulok na bahala na system na meron tayo, ang Metro Manila ay walang consolidated governance model na kung saan ay may iisang autoridad na makakapagplano, makakapagdesisyon at makakapag-implement ng long-term development at disaster avoidance projects para sa buong Metropolitan Manila. Meron tayong 17 local government units sa Metro Manila. Lahat yan ay iba-iba ang mga prioridad, iba-iba ang mga agenda ng mga yan. Kaya ang bagal ng mga approval para sa mga Metro Manila-wide projects, maging flood prevention projects, disaster resilience projects, public transportation projects gaya ng LRT, MRT, subway at kung ano pa. Paminsan nga, nagbabangayan pa ang mga yan tulad ng bangayan ng Makati at Taguig na naging isa sa mga dahilan kung bakit di na natuloy ang Makati City subway system. Alalahanin natin na ang baha ay walang pakialam sa mga jurisdictional boundaries ng iba't ibang mga local government units ng Metro Manila. Ngunit ang pagsosolusyon sa baha ay kinakailangan ng komprehensibo at consolidated na solusyon tulad ng pagpapalawak at pagpapalalim ng mga estero at kanal. Bakit? Kasi kadalasan ay dumadaan sa iba't ibang lungsod ng Metro Manila ang mga yan. Ganon din ang pagsasagawa ng spillway para maipamenos ang baha. Sa sitwasyon ngayon, kailangan ng approval ng iilang mga city government. Parehong pinag-uusapan ng mga magagaling nating urban planners tulad ni June Palafox, si Dr. Nathaniel von Einsiedel, German ang isang ninuno niya pero Pilipino siya, at pati si Paulo Alcazaren na malaki talaga ang problema nitong disjointed governance model natin sa Metro Manila. Paano ka magkakaroon ng singular political will para masolusyonan ang dapat ayusin? May 17 independent political wills na madalas ay di nagkakatugma sa isa't isa. Kaya bulok talaga ang mga political at administrative systems natin sa Pilipinas at sa Metro Manila. Kung sana ay binago natin ang sistema tulad ng pagkakaroon ng federalism, una, magkakaroon ng decentralized economic development sa buong Pilipinas para, gaya ng sinabi kanina, di na magdadagsaan patungong Metro Manila ang sobrang daming Pilipinong galing sa iba't ibang mga rehiyon para lang makapaghanap ng trabaho dahil nandoon na sa kanilang mga rehiyon ang mga magagandang trabaho. Pangalawa,
maipapakonsolidate na rin natin ang governance model ng Metro Manila para magkaroon ng central authority itong malaking metropolitan area na ito. Gaya lang ng nangyayari sa Metropolitan Tokyo na ginawang parang isang prefecture at ang mga maliliit na lungsod tulad ng Shibuya, Shinjuku, Shinagawa, Minato at iba pa ay napapasailalim sa Tokyo Metropolitan Government na ito. Ganon din ang Paris doon sa Pransya na mayroon 20 mga arrondissement parang mga LGU ng Metro Manila pero consolidated sila lahat sa ilalim ng gobyerno ng Paris. At isa pa, kailangan talaga ng bagong sistema na hindi na nagkakaroon ng tinatawag na policy discontinuity dahil sa pagkakaroon ng short-term thinking dala ng single 6-year term ng Pangulo at ang 3-year terms na may term limit pagdating sa pangatlong termino para sa mga LGU officials. Kaya nga mas magandang magkaroon na lang ang Pilipinas ng parliamentary system of government sa lahat ng mga antas ng gobyerno at council manager system sa mga maliliit na LGU. Dito sa mga sistemang ito, di na gaanong nakatutok ang mga tao sa kasikatan at personalidad ng mga kandidato, kundi titingnan ng mga botante ang paninindigan, plataforma at ang overall track record ng mga grupo o partido nila. Kung talagang magaling ang pagpapatakbo ng leader, mananatili siya sa posisyon at maaaring tumagal siya sa pwesto at kung pumalpak siya, madali siyang palitan ng kanyang mga kapartido. Dito sa ganitong klaseng sistema, mas may kakayahang makapag-implement ng mga long-term plans na hindi kayang gawin sa ilalim ng sistema na meron tayo ngayon na kung saan ay puro short-term thinking lang ang meron. Noong sinusubukang isagawa ang 1977 M-Metro Plan ni Architect Palafox, ang Manggahan Floodway lang na magpapabawas sa tubig baha galing sa Marikina River patungo sa Laguna de Bay ang naisagawa. Pero ang proposed Parañaque Spillway na magpapabawas sa tubig ng Laguna de Bay patungo sa Manila Bay ay hindi man lang nasimulan dahil mukhang nakapos sa pera ang gobyerno. Pero noong nagkaroon na ng bagong administrasyon, hindi na rin talaga ito tinuloy. Alala nyo na dapat nagkaroon ng dredging ng Laguna de Bay para maiwasan ang matinding pagbabaha na inaprubahan noong panahon ni former President Gloria Macapagal Arroyo? Anyari? Noong natapos ang termino ni GMA at pumasok sa palasyo ang dipuntong former President na si Noynoy Aquino, kinansila niya ang kontrata. Ayan, kinasuhan ang Pilipinas ng kinontratang kumpanya sa Belgium na handa na sanang gawin ang dredging project na ito. At namulta pa ang Pilipinas ng 800 million pesos. At hanggang ngayon, hindi pa rin naaayos ang dredging ng Laguna Lake na yan na kailangan talaga para maipamenos ang pagbabaha sa Metro Manila. Hanggang ngayon, ang mga comprehensive long-term solutions ng M-Metro Plan na yan ay hindi na nagkaroon ng follow-through. Wala kasing nakatutok sa mga long-term plans dahil sa sobrang short-term orientation gawa ng sistema na meron tayo. Ay nako! Grabe ano? Sa tingin ko nga, para masolusyonan ang problema ng baha, kailangan nga yata ng Metro Manila at mga karatig na lugar ng solusyon tulad sa ginawa ni PRRD doon sa Boracay na sinara ang buong Boracay para ayusin ang buong sewerage system. Nasa sistema talaga natin ang problema kung bakit hindi kaya ng ating lipunan na maayos ang karamihan sa mga malalalim na ugat ng mga problema natin. Mga kaibigan at mga kababayan, hindi talaga natin masusolusyonan ang problema ng pagbabaha sa Metro Manila at sa maraming ibang mga lugar sa Pilipinas kung hindi natin babaguhin ang ating mga bulok na sistema. At hindi natin mababago ang mga bulok na sistemang ito kung hindi natin babaguhin ang 1987 Constitution. Ako po si Orion Perez Dumdum and we are proudly PGMN.